Okay, si Tita Baby is nag-start siya sa isang Facebook group. Okay. Na it was parang na-named siya as Tita Baby kasi marami siyang unsolicited comments. Tapos marami siyang mga ginagawa sa weddings na hindi nararapat. So, Hindi pa kami nagla-lunch. Kanina pa kami umaga dito. Pero Tita Baby, masyadong maraming convenience store. Hindi ka mabili, no? Do some effort on your part kasi hindi naman lahat yan masasaklaw ng couple. Oo. Kaya Mare, ang tagal, no? Ang tagal, di ba? O, Ay, oo nga. Eh, di mag-a-agree ang lahat. oo. Matatagalan na. Lalapit ngayon sila sa coordinator. So, sasabihin, bakit ang tagal? Nakakaya sa mga bisita. Minsan nga may attitude pa si Tita Baby na, sobrang tagal naman, Mare. For today's episode, we are here at Narrow Studios. If you are looking for a space to create, capture, and connect, visit Narrow Studios. Whether you need a self-photo studio, a professional photo shoot, or a space to record your podcast and creative content, Narrow Studios has you covered. They are located at Roosevelt Park Village, San Pablo, Dinalupihan, Bataan. Thank you, Narrow! Hello everyone, we are back for another episode. This is Weddings Unwrapped. My name is Mara. My name is Christine. And we are going to unfold event stories. One podcast at a time. Yay! So, Okay. for this episode, Christine, we are here at the new and beautiful Narrow Studios. Yes, Narrow Studios PH. Yes. And this is located. Sa taas lang ng aming cafe sa baba. Wow. Okay. So, pag nag-cafe ka sa baba, if you wanna have a shoot, Pwede. pwede with your friends, family, no? So, meron silang ano dito, selfie studio. I think yung ikaw yung magkiklik ng camera. Okay, Like that. that's one. And, Tapos meron silang, ayan, yung formal studio. Pwede rin kayo mag-podcast dito, katulad ng ginagawa natin. Yes. So, sa mga gusto magpa-family portrait, Yes, o kaya gusto mo yung ikaw lang mag-isa, walang masyado nakakakita, pwede. And if you also wanna have a podcast like us, kasi maganda rin, mahirap na humanap ng Yes. area kasi kunyari sa bahay nyo, di ba? So, why not rent na lang? Yes, studio. Studios just like this one. Tapos dito rin nila ginagawa yung mga albums nila. Oh, So, dito yung production area nila ng paperback tales. Oh, okay. So, sa mga gusto ng meron talagang physically nahahawakan, you can check out their samples here. Yes. So, once again, this is Narrow Studios PH. Thank you for allowing us to have a shoot here. Yes. And syempre, Miss T, we also Yes. have, this Our, is, strawberry and milk. You have to try this, no? This is a non-coffee drink. So, Okay. yung mga ayaw ng kape, yan. So, ito yung isa sa in-offer namin. Sarap ba? yes, actually, hindi ako masyadong nagko-coffee. So, pag nagko-coffee ako, talagang, ano ba, yung single shot lang. Pero pag hindi ko talaga kaya mag-coffee, mas gusto ko din yung mga non-coffee din, just like this one. And wow ha, wala siyang for atrentahin. Hindi siya matamis. Yes. Yun talaga yung comment. Hindi. Yun kasi yung masarap sa atin no? Yung hindi Yeah. masyado matamis. So, this is okay sa mga ayaw na masyadong matamis. And healthy ha. Yes. Healthy drink. So, for today's episode, very exciting to, Miss Tin, kasi pili ko dami rin nakakakita nito Yes, online. Pag-uusapan natin ang mga tita baby Yes, sa weddings. sa weddings. Pero bago yan, sino ba muna si Tita Baby? sige nga, Miss Tin, sino ba si tita baby? Okay, si Tita Baby is nag-start siya sa isang Facebook group. Okay. Na it was parang na-named siya as Tita Baby kasi marami siyang unsolicited comments. Tapos marami siyang mga ginagawa sa weddings na hindi nararapat. So, So, tatawagin yun. natin siyang tita baby. So itatago natin siya sa pangalang Tita Baby. Okay. So, etong mga tita baby na to, bibigyan namin kayo ng example. Ano ba yung mga ginagawa or sinasabi, kino-comment ni tita baby? Tita Baby. And then, syempre, explain natin kay tita baby. Tita Baby, sana nakikinig ka. Pag tinamaan ka, ikaw si tita baby. Tama. Pero this is going to be helpful doon sa mga nagpaplano pa lang gawin yung mga bagay na ito. No? So para ngayon pa lang ma-stop na kayo. Yes, actually, para hindi ka maging tita baby, Yes, watch this episode. Okay, so umpisahan natin, Miss Tin. So meron kaming listahan dito para hindi kami mawala. Okay, ang una sa mga kino-comment ng isang tita baby ay
Ang aga naman ng call time. Yes. So, naagahan sila sa call time kahit na hindi naman sila yung ikakasal. Diba? Meron silang comment Yes, sa... so may comments sila. So parang halimbawa, ang kasal ay 2 p.m. So ipapakall time ng coordinator ng 7. Sasabi niya, bakit ano mang gagawin ninyo? Ang haba-haba naman, blah, blah, blah. Doon na nag-umpisa. So ngayon, Tita Baby, si Bride ay, syempre alam niya yung ginagawa niya dahil may coordinator siya. Medyo hindi niya nagugustuhan yung comment na yon. So, minsan merong mga bride na hinayaan na lang. Okay na, sige. But then, hindi natin alam, we add, burden sa feelings ng isang ikakasal. Because yung mga call time na yan is, based on experience and based on the timeline. No? So, I think we should not comment a lot about the, Call call time. time, Oo. oo. You can Yeah. ask naman, Yes, no? oo. If you feel like, ay, parang sobrang aga, you can ask. And the coordinators naman will happily explain. Or you can ask the bride also, Yes, if close naman kayo. Bakit nang aga? Ganyan. Kasi maraming shoot na nagaganap, no? Yan. So, Next. yan, natakal natin ang aga ng call time. So, may explanation dyan. Next naman, syempre, before the celebration, no, minsan naghahanap sila ng pagkain for lunch. Yes, oo. Ano ang ginagawa ng mga tita baby kapag naghahanap sila ng So, food? halimbawa, ang anak ko ay flower girl. Halimbawa, ako si Tita Baby. So, Okay. ang anak ko ay flower girl. So, pinamake-upan ko doon. Ako yung nangungunang, saan na yung lunch? Gano'n, no? So, or minsan, naka-count ka as 1 or 2, pero kumukuha sila ng mas madami doon sa allotted for them. Minsan sinasabi niya, tita ako ni ganto, ako yung ganto, yun, so something like that, no? So, madalas na kino-comment yun during the prep at inaabutan na ng lunchtime, no? Si Tita Baby ay naghahanap ng lunch. Minsan kahit hindi nakasama doon sa allotted ng couple. So siguro, try to prepare ahead of time na if Yes. hindi ka kasama dun sa food allowance, kasi dinner pa ang celebration, mag-alat ka din ng Yes. extra so that hindi ka magutom before the ceremony. Diba? Kasi ano pa yun minsan pwedeng hindi ka covered talaga. Minsan, ang experience sa ganyan, di ba, hindi nga sila nakapag-lunch. Kasi hindi nga talaga kasi sila kasali. Oo. Sa Pagdating bilang. ng after ceremony, so may post-nuptial shoot, sila yung mainit ang ulo. Kasi gutom na. Kasi gutom na sila. Okay. Kasi ang katwiran nila, hindi pa kami nagla-lunch. Kanina pa kami umaga dito. Pero Tita Baby, masyadong maraming convenience store. Yes. Diba? Hindi ka mabili, no? Or do some effort on your part. Kasi hindi naman lahat yan masasaklaw ng couple. Oo. Kaya nga, Hindi lagi mo din sinasabi, Miss Tin, kain ka muna kain. bago ka umattend ng wedding. Yes. Kasi hindi pa naman kainan yan agad pagdating mo. Yes. Para rin hindi init yung ulo, magbabago ang mood. Yan. True. Okay, that's next naman is late sa call time ang mga kailangan make-upan. Yes. Okay, and pag late, pag may kahit isang late, mag-snowball effect, no? Yes. Lahat yon domino effect siya. So, pag halimbawa, si Tita Baby ay isa sa mga late, no? Nagmamadali yan. Ang daming dahilan kasi naglaba pa siya, nagplan siya. So, sobrang daming dahilan ni Tita Baby. So, Tita Baby, if ikaw ay a-attend ng isang wedding at ikaw ay part ng entourage, sa isang araw mo na gawin yung mga trabaho. Yes. Para hindi ka malilate. No? Oo. Tapos, hindi ka rin magmamadali at hindi ka makakapagbigay ng mga ano-anong comments. Sasabihin mo na hindi magaling yung makeup artist kasi namadali ka. Kasi hindi ka pumunta Oo, ng maaga. oo. May mga timeline kasi yan. No? So, gano'n. So, kapag binigyan kayo ng timeline, if masyadong maaga, there's a reason. Kasi Yes. hindi lang naman kayo ang make-upan. Minsan kasi yung mga makeup artists, minsan 20, 25 ang mini-makeupan Oo. nila. Sobrang dami. So, they need to adjust. No? So, pag binigyan ka ng call time, like 10 a.m., be there before 10 a.m. Kahit mag-antay ka. True. Or be honest na lang, kung ayaw mo pumunta na ganun kaaga, then get your own makeup artist. tama. Pwede naman yun. Tama. Diba? So, that's the next thing. And then ito, talaga, kinaiinisan ng lahat. Ay, oo. Ito talaga. Yung kukuha ng picture sa gitna habang may Yes. bridal walk. Oo. So, ito na, no? Very solemn, Okay. very dramatic ang pagpasok ng bride. So, meron pa yung bride reveal or opening of the door.
Bilang eto si tita. Pupunta siya sa aisle, tapos hawak-hawak niya yung phone niya. Ang point naman naming lahat, no? Pati ng mga photographers, ang pangit kasi ng pinapa-reenact True. ang entrance of the bride, no? As much as possible, hindi natin yung ginagawa, no? Kaya kung pwede natin gawing seamless, kami mga coordinators, yung entrance of the bride, as much as possible, we do that. Pero kasi pag minsan pumasok na to si Tita Baby, nahawak yung cellphone niya, kahit na in-announce mo na unplug ang wedding, yung pala, naka-Facebook live. Okay. Si So, if Tita you Baby, are ah. attending a wedding, don't be a tita baby. Yes, oo. Diba? Meron ako isang client na talagang aside from messaging them one by one, pina-announce din sa amin. Oh, Nagpalagay din ng Okay. sign. Ah. Kasi nga, unplugged wedding. So, Ah. they don't want na mauuna pa yung ibang tao Na na, mag-upload. na mag-upload kaysa sa kanila. No? So, yun. Syempre, ikaw, di ba? Parang, halimbawa, ikaw, nagpa-Facebook live ka or nag-shoot ka ng sarili mo. Gusto mo to get the best angle. Anong mangyayari ngayon? So, matatakpan mo si videographer. Which is si videographer ay paid. Di ba? So, hayaan na natin yung mga Oo, paid. oo. Kuha na lang tayo ng copy sa kanila after. Yes. So, if you're attending a wedding, yan ang pinaka no No during talaga. the ceremony. So, unplug means walang gagamit ng Walang phone gagamit. Yes. during the bridal entrance. Yes. Okay. That's next. Ang susunod naman dyan na ginagawa ng ating mga tita baby ay ang tagal. Nagko-comment ng ang tagal naman ng shoot. Ang tagal ng shoot. So, di ba nagkaroon ng ceremony, tapos after the ceremony, may iwan yung couple with the entourage, and then the rest of the guests pupunta yan sa cocktail area para kumain na, magpika-pika, Pika-pika. mag-drinks. Pag medyo na-feel na yung stomach nila, medyo nabusog na ng konti. Pag nabusog na sila, naku, yan na. Sasabihin na nila matagal. Lalapit, si Tita Baby lalapit yan sa parents of the bride or parents of the groom. Mare, asan na? Bakit ang tagal? At syempre, nahihiya ang mga parents of the Yes, couple. nahihiya. Kaya naman, mamadaliin na At din. saka bukod pa dyan, si Tita Baby ay naghihikayat siya ng mga ibang ka-age niya. Oo. Mare, ang tagal, no? Ang tagal, di ba? Ay, oo nga. Eh, di mag-a-agree ang Yes, lahat. oo. Matatagalan na. Lalapit ngayon sila sa coordinator. So, sasabihin, bakit ang tagal? Nakakaya sa mga bisita. Minsan nga may attitude pa si Tita Baby na, sobrang tagal naman, Mare, uuwi na ako. Yes, parang pakaba pa, no? Yes. Na, hala, uuwi Siyempre, siya. ito naman si Mother ay mahihiya na parang, lalapit sa amin, Miss Christine, bakit ang tagal-tagal naman? Pero well, in fact, hindi Nasa naman. timeline. Nasa timeline. Nasa timeline pa. Oo. Na meron talaga tayong 1 or 1.5 hours na break, di ba? So, Parang meron kang minute dati, Miss Tin. Andun ako during that time. Sabi mo, sa couple, sabihan nyo yung mga guest ninyo na meron kayong gustong shoot after the ceremony para alam nila na may waiting period. yes. I think that's a good advice. Kailangan alam ng bisita na meron silang part na wedding break na tinatawag, Yes, diba? Kasi para aware sila. Oo. So if you have the time naman na sabihan yung mga bisita nyo before the wedding day, try nyo. Just imagine, di ba? Yung couple, nagbayad sila ng mahal na videographer for the SDE. Nagbayad sila ng mahal na stylist for the scening treatment, pagandahin yung venue. So, the only way to get that is through photos or videos. So, kailangan nilang mag-shoot. So, wag nating sanang minamadali sila. Kasi nagugutom na tayo, no? Kasi pwede ka naman kumain, tita. Oo. 'Di ba? Kain lang, may provide. So the fact minsan ang couple nag-provide na ng kakanin, nag-provide Ang na ng heavy na racing, nung pika-pika. may kape na, may drinks pa, may street food pa, lahat na ng pampasaya, may leather stamping, on-site studio. Sobrang ginastos. Meron ako isang couple na sobrang grand ng cocktail niya than the reception, Kasi nga, okay. Yun kasi talagang pinagkaabalahan yun ang niya. pinagkabalahan Okay. niya. Pero si Tita Baby, meron pa rin talaga May comment pa rin nagsasabi. talaga. Okay. Nangangawit na daw siya, wala daw siyang maupuan. So, okay, yung mga okay. ganun, dapat pag nakita na natin na, uy, ang dami naman pin-repair,
siguro mag-behave muna ako ngayon. Oo, parang enjoyin nyo na lang din po, I think. Makipagkwentuhan Oo. kayo, di ba? Yeah, kasi that time is allotted talaga for you to socialize Yes. sa ibang tao. Oo, tama, Say hi, tama. hello, ganyan. Tsaka minsan yung souvenir, hindi lang isa. Yes, Minsan oo. 3, 4, para totoo. lang maging abala kayo. Tama. So, try to appreciate din yung pinrepare ng couple. Yes. for At you lahat guys. yun may cost, ha? Yes. Hindi yun mura. Oo. And kinuha yun ng couple para sa inyo, hindi Yes, para oo. sa kanila. Mm-mm. Sa totoo lang, no? Totoo. If you think about it, Oo. binayaran to ng couple para mag-enjoy kayo. Oo, So, try to totoo. enjoy. Totoo. Yun. Okay. Next naman, pwede na bang pakainin ang mga ninong at ninang? Ay, naku. Hindi po. Oo. Hindi po pwede unahin. I don't know if naaalala mo na there was a time na nagme-meeting tayo with the couple. Tapos ang sabi ko sa couple, what if si mother or someone from the guest is sasabihin, cut it off, pakainin na natin. Anong gagawin natin? Diba yung couple, ang sabi nila, no, stick with the program. Stick with it. Ganon, stick with the program. Kasi nga, prior to the wedding day, merong mga meetings, merong mga planning, na on that day or on that moment is hindi mo pwedeng baguhin tita baby. Huwag mong baguhin tita baby, ha? I mean, we get na Oo. nagugutom na kayo. But Oo. then again, yun ang purpose ng pika-pika, Yes, oo. cocktail. Tsaka bayad ng host. Oo. I mean, Oo. kailangan yung sulitin din yung Oo, binayad ninyo totoo. ng Minsan may client. ban. May ban pa. Bayad din ng ban. Mm. So kung mamadaliin natin lahat ng suppliers, kawawa Sayang yung naman. couple. Kawawa yung couple. Oo. After all, if third day, it's just one day na Oo. you'll be spending time with them. Totoo. Totoo. Yun, pagbigyan nyo na sila. Oo, Pagbigyan just nyo for na that sila. day. Gift na yun. Oo, kung mainipin ka pala, tita. Tita, para sa'yo to. Kung mainipin ka, medyo sa araw na yun, huwag muna. Wag muna. So, next naman dyan, malayo pa ang uuwian namin. Okay lang po, tita. Ako personally, okay lang naman na umuwi, pero siguro try to do the French exit ba yun? Yung parang, very subtle discreet. lang. Very discreet lang. Huwag ka nang pumunta sa harapan Oo, while at the couple magpaalam. is dancing. Tapos, bebeso ka, uwi na kami. Ha? Dala mo yung bag mo. Dala mo yung bag mo. Kasi, you will encourage everyone na, ay, uwi na sila. Pwede na palang umuwi. Pwede na palang umuwi. And you're distracting the couple also. Kasi may ganun eh. Minsan nga, di ba, sinasabi mo, I don't know kung naalala mo, pagkakain na yung couple, that's the time na pwede tayo magpa-message. Para it looks like na nag-start pa rin yung program. So, para hindi Continuous pa ma-interrupt at hindi lalapit yung iba sa inyo dahil nakikinig ka ng message. No? So, kasi it's a respect dun sa hindi porke tapos ka ng kumain, aalis ka na. Yes. Oo, no? Please, oo. Yun lang din talaga, tita. Pero kunyari emergency talaga, okay lang, sige, uwi ka na lang, pero message ka na lang sa couple. Pero especially pag destination wedding, you expect na talagang halimbawa, 2 hours away or 3 hours away ka dun sa venue, expect mo na talaga na gagabihin ka. Yes, kasi So, pinili talaga yun ng couple. And pag destination wedding, piling-pili ang bisita. Oo. Actually. So, hindi ko nga alam minsan bakit napipili yung nagmamadali. Diba? Oo nga, kumbaga talagang selected talaga ang mga bisita kapag ganun kalayo. Kasi syempre, they're thinking that you will stay with them until the end. So, kung kailangan umuwi, emergency, go. Pero kung hindi naman, alat mo na yung buong araw mo for the couple, no? Tama. So, yun. So, kung malayo ang uuwian. Next naman, pwede bang magkatabi na lang kami? Kasi Okay. wala siya sa table ko eh. Pwede ba yun? Actually, dyan kami na-stress ng mga coordinators, no? Kasi, syempre, meron tayong seating arrangement. So, pagpasok ng guest, what's your name po? We'll assist you on your seat. Biglang sasabihin ni Tita Baby, kasama ko si ganito, pwede bang magkatabi na lang kami? Tita Baby, magugulo mo yung table number 8. Tita Baby, wag ganun. So, yung table number mo, halimbawa, let's say table number 10, 10 kayo dyan, ipipilit mo ipasok si Tito na hindi naman nasa listahan. Yung isa doon mawawalan ng upuan. No? So, maapektuhan lahat. Lahat. And another action na hindi dapat talaga, yung pinagpapalit yung Yes. week, No, wag no, naman no, na. no. Wag mo naman nang pagpalitin, tita. Ang hindi maintindihan ng mga guests na parang sinasabi nila is, bakit kami pinaghiwalay? So,
minsan nga akala kami pa gumawa. Ah. So, sabi ko, yung couple po ang gumawa nito and this is the best seat for you. Sabi ko, it was chosen for you. Sabi ko ganyan. But then, meron talaga na, sige, oo. Pero pagdating sa loob, nilipat. Lilipat yung mga plate, Yes. nameplate, palit-palitin. Yes, oo, lilipat nila. So, medyo magulo po yun dahil kung ilan yung number of guests, lahat yun gagalaw. Yes. Kasi yung isa dun sa nawala, nahanap siya ng seat. Just chaos. No? So, Chaos siya. kung kailangan nyo talaga magpalit, wag muna. Oo, muna. Ano lang naman yun, dinner lang naman yun. So, Or hantayin nyo na mag-start na, tapos gusto mo talaga makipagpalit. Sabihin mo doon doon sa kapalitan mo. Diba? kumbaga aware dapat yung papalitan mo, Yes, na magpapalit kayo. So, Misa kasi, nung malapit pa kami sa venue or sa kailangan ng chair, extra chair, kasi nawala ng chair dito, ganyan. So, tapos yung iba, Miss Tino, sinasabi kasama daw yung yaya. So, baka Yes. pwede mo nang sabihin kay couple, ah, nakasama namin yung yaya namin, ha? Baka pwede isama mo na siya, itabi mo na siya sa amin. Para before the wedding day, magawa na paraan. Pwede naman yun, di ba? Okay, minsan kasama si driver. Kasama si It's driver. not that we discriminate na. Hindi Oo, naman hindi ganun. naman. But then, you have to understand na limited yung space. Limited yung seats. Especially for those na mga weddings is nasa 5,000, 6,000 pesos per head. Ang meals, so we have to understand na hindi tayo basta-basta makakapag-add. Yun nga lang 1,500 nakakahiya na. Diba? Nakakahiya na. Kasi every seat is paid. No? So, kung ano man, katulad yung nabanggit ko last podcast natin, lahat ng mga sumobrang seats from the guaranteed booking is babayaran ng couple. So, just imagine kung ilan yung dadalhin natin na uninvited guests. Siguro, Miss Tino, andun pa rin tayo. Yung iba, andun pa rin sa thinking na, ay, di bale, andun naman na tayo, wala na magagawa yan. Oo. Papapasukin na yan. May mga ganun kasi talaga Yes. na mindset, no? Meron. Pero, syempre, iba na tayo ngayon. We're more disciplined. And, Oo. sabihan mo yung couple ahead of time kung may isasama kang iba na wala sa guest list. Meron nga akong couple, sabi nila, no, strict, talaga tayo, strict invitation, for invitation only. So, kung meron talaga, Na may kasama. hindi talaga sila papasok. Sorry, Oo, guys. oo. Wag nyo na kaming tawagan. So, Tita Baby, kahit may number ka ni bride, hindi talaga. Yeah, kasi iba yun ang Yes. ay, may number ako, kaya ko siya tawagan Ah. yan. Sasabihin ko na ayaw niya ako papasukin. Go ahead. Go ahead, sorry. Okay, very firm. Next naman, kumukuha ng gift ng iba si Tita Baby oo. minsan. Di ba minsan merong mga Okay. principal sponsors or merong mga invited guests na hindi nakarating, then yung souvenir nila nandoon lang. Sasabihin ni Tita Baby, ako na ang kukuha nito at ako na ang magbibigay Magbibigay. dahil kapitbahay ko to. No. Kami po ay hindi namin binibigay. Lahat po ng natitirang gifts i-endorse namin sa couple, then couple ang personal na magbibigay. Unless sinabi ng couple na, Ah. sige, pauwi mo na. Unless. Oo. Pero kung hindi talaga. Hindi talaga. Okay. And then, open na nag-buffet. Open na ba ang buffet? Oo. Pwede na ba? Nauna naman kaming dumating. Baka pwedeng mauna na kami kumain. So, nag-cocktails, nag-antay. So, first part of the program, lalapit yan sa amin. Hindi pa mabubuksan yung buffet. Mga ganyan. Hindi pa po. Kasi aalis na yun, no? Mga malalayo pa sila. So, may spokesperson. Minsan si Tita Baby spokesperson siya. Siya kasi ang parang may confidence to do that. Pero sadly, hindi siya basta-basta kasi ina-open Yes. And by experience talaga, once nakakain na, I'm not sure kung sa ibang probinsya ganito din, pero most of the pag nakakain na unti-unti na yan nababawasan. Muuwi na sila. Walang prosperity dance na napag-usapan sa program, pero yung nag-first dance, Nagsabit agad si Tita Baby. Feeling ko naman, pinrepare niyo yan to give a gift for the couple. Pero kasi may mga couple na personally, ayaw nila nung part na yon just to siguro give respect lang din sa other guests na kung sino lang yung willing para hindi sila feel forced to give. So kapag hindi in-announce na walang kapag hindi in-announce yung prosperity dance, you can give your gift na lang to the couple in other parts of the celebration. yes. So, minsan nga nagagalit pa si Tita Baby, like, bakit wala? Dapat meron. Minsan sinasagot ko, bakit dapat meron, Tita? Hindi pa pwedeng wala. Ganyan. Oo. So, minsan may mga, very traditional, tatanong talaga sila, bakit? Bakit kami noon? Amen.
Nung 19 black. Ayan na. So, minsan hindi na tayo nakikipagtalo kapag gano'n. No? We just let the couple know. Yes, so always remember na kami po ay sinusunod lang namin kung ano yung gusto ng couple. There was a time I had a wedding na isang tita actually, yung nagpa-open ng buffet. Without consulting the couple. So, nandun siya sa likod. Yung mga table na malapit sa buffet, pinatayo niya, tapos pinakuha niya ng food. Okay. Habang nagpa-first dance. Oh my God, tita. At gulat na gulat ako. Gulat na gulat ako. So what I did, syempre, wala, nakapila na. Hindi ko na sila mapapaalis na nakapila na sila. What I did is, kinuha ko yung name kung sino yung nagpa-open. Syempre, i-report ko sa couple. No? Tapos, after the dance, bumulong kagad ako kay bride na, ma'am, pina-open po talaga ni tita, ganyan, kasi daw po aalis na to. So, ang nangyari kasi habang nagpa-first dance sila, nagpilahan yung mga tao. Oh my God. Ayan. So, sinabi ko, tapos sinanong ako ni bride, sino po ang nagpa-open? So, at least nabanggit ko yung pangalan. Ay, hindi ko na alam ang nangyari pagkatapos po nun. Sila na po ang nag-usap. So, yung mga ganun lang naman, what we're trying to say is that stop giving unsolicited comments. Huwag nyo nang sabihin, ay, hindi bagay sa'yo yung gown mo. Parang mas maganda nung ganito, yung ganyan. Mas maganda yung sa anak ko. Or, Di tawag na. No. Everything na ginawa ng couple sa wedding nila is best nila. Yes. They gave their best. Tama ba? So, binigay nila lahat ng best nila doon. Sa pagpili ng supplier, sa pagpili sa inyo bilang bisita, it was all planned. No? So, just stop the criticism. And stop comparing. Stop comparing, stop the criticism, stop the unsolicited comments. No? It won't help them. It won't help them. Yeah, so when you're attending a wedding, it will always be different. Don't expect na same yan sa lahat ng wedding na napuntahan mo. Iba-iba talaga. And as a respect for the couple, just enjoy the wedding day. Yes, tama. Yun lang. So, I hope pinapulot kayo. If you have other tita baby moments during a wedding, please comment. We wanna see. And para ma-discuss natin next time. Yes! So, I enjoyed this episode, Miss Dean. Thank you so much. Thank you. See you guys on the next one. Bye-bye.